Sa muling pagbabalik po ng Mother pa rin ng Bulacan, ako po ay bumabati sa buong kapuluan, sa buong sandaigdigan. Kasi po, kahapon ay Biyernes Santo. Ito po ang araw na pinakamahiwaga sa ating buhay. Ito po ang araw na paggunita ng ating Panginoon kung ano ang naging pasimula sa ating buhay, sa ating pagkatao, hanggang ating kanununuan. Kaya naririto po ako na nangungusap na bilang isang nautusan ng Panginoon sa aking ginampanan. Kung itatanong niyo po sa akin kung ano at bakit, kasi po, since 1985 until now, ako po ay gumugusar sa tawag ng Panginoon. At kung bubuklatin niyo po yung aking istorya at kasaysayan, nandidiyan po ako sa history ng ating daigdig tungkol sa pagpapako na ako po nabunot, hinirang, hindi ko po ito ginusto. Kaya kung sino man po ang maraming mga katanungan, ang tanungin na lang po ninyo kung kayo ay may katanungan sa aking mga ginagawa sa ibabaw ng mundo. Ang tanungin niyo na lang po ang ating cellphone. Kasi po doon niyo po lahat makikita ang istorya ng aking buhay. Masasabi ko nga po sa inyo na isang katakatakang pangyayari. Ba't nagkaganon at nagkaganito? Kasi po, yung mga murang kabataan, hindi pa po nila ako kilala. Pero isip-isipin niyo po kung kayo ay edad 42 o 40, hindi pa man kayo isinisilang, naririto na po ako at binigyan ako ng katungkulang hindi ko po kayang ipaliwanag at mabuti na lamang po at nakayanan ko. Kaya ang akin pong mga hiwaga na pagpapaliwanag sa inyo, ito po'y atas lamang sa aking kakayanan at aking pagkatao. Kaya kung kayo po, naririyan na maraming kayong katanungan, na yun na lang po ang buksan nyo. Sa kadahilanan na marahil naman po, hindi ko masasabi ang ganitong mga pangyayari kung hindi rin lang kaloob ng ating Panginoon. Gasino na kayo, hindi ko po hangad na ako'y hangaan ng tao. Ang hangad ko po, yung pong pinararating ng ating mahal na Panginoon sa tao ay makarating. Kagaya po kahapon, ang aking pong tinalakaya tungkol po sa paggalang sa matatanda. Kasi pag hindi po kayo gumalang, para kayong walang kwentang tao. At saka huwag niyo pong paiiralin ang hindi kayo marunong magrespeto at gumalang. Kaya ang tangi ko pong masasabi at pinagbiling kahapon sa mga taong nilalang, ang paggalang sa magulang, sa nakakatanda, igalang, suriin kung ano dapat. Kaya po sa araw na ito po isang malaking paliwanag. At kung sino man po ang may katanungan sa aking ginagawa araw-araw dito, ang tangi ko pong masasabi sa inyo, huwag nyo na po akong tanungin. Ang tanungin nyo na lang po ang ating sa GMA, sa Channel 2, doon nyo po makikita ang aking istorya ng buhay, kung ba't ako nagkaganito. At sa awa at tulong ng biyaya ng Diyos, naitayo ko naman po ang utos sa akin. At ako po, sasabihin ko po sa inyo, mamatay mabuhay. Lagi po akong nasa pagsubok. Pero awa po ng Diyos, nakalulusot ako. Kasi po, hindi pa ako tapos ng misyon. Ano na nga po ba ginagamot ko dito? Hindi po ito para roon ako. Ang para roon po ako sa misyon ko sa mundo na inilagi. Para sa tao. Kaya kung kayo po ay naririyan na marami kayong katanungan na bakit ganun? Nasasabi ko lahat, wala po akong magagawa. Kung tatanungin niyo po ako, wala po akong alam sa aking ginagawa. Umuupo lang po ako, sisindihan ko lamang po ang kandila. Ngayon, iyon po, nanaig sa akin ang batas ng Diyos. Doon po ako sumunod sa batas ng Diyos, hindi sa batas ng tao. Kaya kung kayo man po ay maraming katanungan, alam ko po na marami kayo, lalo po kahapon, na ako'y mag-Facebook. Kasi po, alas 12, pinakuha ang ating bahay. Quiet na po lahat ng tao, pero ano po ang ginawa sa akin ng Panginoon? Pinaupo po ako rito. Ang una pong sinigaw ko sa tao, kung kayo nasa magusot na katatayuan, magsipagbago na kayo. Huwag nyo nang balik-balikan yan. Iisa lang ang landas natin. Bakit hindi po apabor sa inyo yan? Mabuti nga po, may isang mother pa rin na naging matatag. Naging matapat, matapang, magsalita. Kaya po ngayon,
Kaya po ako nagpahayag ngayon. Hindi niyo na po ako Mr. tanungin pa. Wala po kayo itatanong sa akin. At ang sasagot ko po sa inyo wala akong nalalaman sa ginagawa ko. Idinantay lang po sa akin, in Tagalog version, idinantay lamang po sa akin ang aking sitwasyon, ang aking naging tungkulin. Isip-isipin niyo po yung aking mga sinasalaysay. Humirang po kayo ng tao sa ibabaw ng mundo. Wala pong makapagsasalita noon. Ako lang po. Kasi, ang sasabihin ko po sa inyo, pag po ako pinagayak ng ating mahal na Panginoon at inutusan, obligado pong uupo ako dito. Dahil kasi po, ako po yung binigyan ng power ng ating mahal na Panginoon na nakapagsalita na eto highest Father natin. Haya na ating mahal na Birhen, haya na ating mahal na Jesus, ganire, ganoon. Kung pag namatay ang tao, sa impyerno, purgatorio, parang palakang kokak ng kokak. Iyon po ang impyerno para po kayong palakang kokak ng kokak na walang nakakarinig. Pag po naman kalahati kasalanan, kalahati ang tama. Para po kami yung manok na sisiyap-siyap na walang inanlumulukod. Pag po naman kayo ay mabuti, ano po, hagdanan ng Diyos, hagdanan ng langit, maganda po mararating ninyo. Pag naman po kayo napakatantong, napakamakasalanan ninyo, apoy, kumukulong langis, pagkatapos po, nakita ko po doon, yung po pala bigay po sa aking paramdam na ako'y matulog ng 4 na gabi at 5 araw. Yung po bang mga patay nakaganyan po sila. Nakaganyan lang po sila. Nasa 10 hektaryang lupa. Kaya po kung sakali man, wala na po kayo itatanong sa akin sa kadahilanan. Hindi ko rin po alam. Wala pong nakakaalam ng aking ginagawa. Basta po ako'y pinaupo dito. Pagkatapos po nun, binigay po sa akin ang mga sikreto ng panggagamot. Hindi po ba napakaganda na yan? Lahat naman ng tao namamatay. Lahat naman ng tao may karamdaman. Iyan pong diabetes. Nabubulok lang po ang bakterya sa loob. Kaya kayo nangangayayat. Ano lunas dyan? Uminom kayo ng langis. Magpalinis kayo ng bituka. O normal po ang sinabi ko sa inyo. Lahat kayo. Wala po akong tinatami. Uminom po kayo ng 3 araw na sunod-sunod ng langis. 5 kutsara kung kaya, 4, 3. Pagkatapos po niyan, iinom po kayo ng tubig. Pagkatapos niyan, dudumi na po kayo ng dudumi. I-follow up niyo po yun. Kahit hindi po kayo makarating kay Mother pa rin. Ang akin pong masasabi sa inyo, sa kailan na lang ang aking buhay. Sabi ko na nga po sa inyo, ang kandila ko dati ganyan. Ngayon po ihaya na lang. Kumbaga po sa pelikula, nagtatapos na po ako. Kaya, nagpaparamdam po ako, lahat po tayo, puro po tayo, marurumi ang ating katawan. Kinakain po natin ang araw-araw sarsa, kung ano-ano, gatas. Iyan po yung nagiging laknit sa bituka. Kumakapal po yan. Kaya po yung mga paa hindi maiangat. Minamanas, lumalaki ang tiyan. Kasi po, kapraso na lang ang hangin dinadana. Hindi makahinga. Ngayon po, pinakita ko sa inyo lahat ng anino sa araw ng Sabado de Gloria. Matapos po na ipinaliwanag ko sa inyo ang lahat ng bagay, ang tangi ko pong masasabi sa inyo. Ganito po yun. Pag hindi nyo naintindihan ng isang bagay, pag-aralan muna ninyo. Itanong muna ninyo sa isip nyo kung ano nga ba ito. At ako po ba'y magiging malakas ang loob ko kung hindi tama ito? Sa tama po ako. Dahil ako po, naririto sa chapel, ang mga tao'y dumadaluhong sa akin, nakikiusap, tulungan ko sila. Isip-isipin niyo bang po, kinukuha ko ang napakababaho, napakababantot. Nakukuha ko po yan. Burak, pusali, sa loob ng tiyan. Kahit ka na po mayaman, kahit ka na po marunong. Yung dumi po na yun naiipon. Para po bang alkitran. Ang naganap po sa tiyan ng tao, para po ba iyong motor, dapat po linis, pawas grease, para po marami pong nagtututong sa loob. Ngayon po sinabi ko na sa inyo, wala na po kayo tatanong sa akin. Ang lahat po ng tao na pupunta dito, puro po nang galing sa ospital. Puro po wala ng pag-asa. Kung may pag-asa po, lumilipad sila ng malayo. Sasabihin ko na po sa inyo, ang lahat po ng
pupunta dito. Nakataya na po ang huling baraha. Kaya ano man po ang mangyari, wala akong pananagutan. Napumunta po sila dito lulugo-lugo. Hindi malakad. Naka-wheelchair. O ano po pananagutan ko niya? Kaya kayo, sinabi ko sa inyo, bago niyo ako hatulan muna ninyo ang sarili niyo. Huwag na kayo mag-usisa. Wala akong ipapaliwanag sa inyo. Ang tanongin niyo po dito, ngayon, ako po nagsabi sa inyo, ukitin niyo po ito sa isip ninyo. Ang inyo pong silipin, ang pangyayari, kung bakit ako ipinako ng 15 beses sa krus. Dahil kung hindi po ako pinako, hindi ko po kayang ipaliwanag itong mga sinasabi ko nito. Hindi po ako pakikinggan. Binigyan po ako ng eksamen ng ating mahal na Panginoon. Awa po naman ng Diyos. Nagampanan ko. Sasabihin ko po sa inyo, nung kasalukuyan na ako'y ipinapako sa krus, hindi ko po malaman kung ano ang tama at mali. Pero ngayon po, napatunayan ko na hindi ako nagkamali. Na heto ako ngayon, merong isang maralitang bahay dalanginan na pinupuntahan ng mga tao. Pupunta ka po sa aking tahanan. Tapat po ako magsalita sa inyo. Ngayon po sasabihin, wala po akong magandang higaan. Wala po akong magandang upuan. Ang makikita mo lang po sa akin, maayos na tanggapan ng mga tao. Palakpakan niyan. Ito po ang aking mahiwagang paliwanag sa inyo. Dahil nakakagulantan po. Matatag po ako. Wala po akong kinatatakutan. Kasi po, kayo ngayon pa lang, nung kapanahonan po ni Fidel V. Ramos, ako po, kinahon dito sa pag-uutos ng ating Presidenteng Fidel V. Ramos. Saan po ako nakarating? Sa Ministry of Justice. Tinignan pong mabuti kung ano itong ginagawa ko. Kaya po ngayon, sumigaw na ako sa inyo na huwag na po kayong mag-isip. Huwag niyo na po akong matulan. Huwag niyo na pong pasakitin ang ulo ninyo. Wala pong mangyayari sa inyo. Dahil ako po sa totoo lang nagtatapos na lang. Sa totoo po, sa edad ko po nito, overage na. Lahat po ng kasamahan ko'y patay na. Tanging bukod tanging na lang po sa grupo na ako natitira. Kasi nga po, may mission pa. Kung iisipin niyo po, nabulag ako noong 2025. Nagpe-Facebook po ako. Wala po ako nakikita. Binabasa ko lang po ang mensahe. Ngayon po pinagbigyan po ako ng ating mahal na Panginoon ng July 11, July 30. Nabuksan na naman po ang aking mata. Kaya po ngayon, ang akin pong nakasign sa Facebook, bagong sikat karunungan na ibinigay ng ating Panginoon. Isip-isipin niyo po, kung kayo may paniniwala, ang prostate po dumila. Yung pong namamanas ng tiyan niya, po'y dumilan. Iyan po yung pong bitukan niyo sa gunso na po ng dumi. Alkitran po, maitim. Nakita niyo po. Siguro po, kung kayo gagawa nun, ng mga tao dito mga limahing-limahe at puro lumuluha, siguro po, hindi nyo hipuin. Pero ako po, basta po pumunta sa aking tarangkahan, lahat po na yan, pinagbibigyan ko. Kaya wala po akong magagawa sa inyo. Kaya ako po, nag-Facebook, araw ng Sabado de Gloria. Huwag na po kayong mag-aksaya ng panahon ang magtanong. Dahil nung pong kapanahonan nila Mel Chanco, bata-bata pa po si Mel Chanco. Sila Noli de Castro, 15 taon po akong pinadadaluhong dito. At sila po ang nagtatanong kung ano ang mensahe ng taong iyon, kung ano sinasabi. Kaya po, buksan niyo po at hanapin niyo po. I-relocate niyo po lahat. Wala po hindi po kayo magkakamali. Doon pa lang po alam nasagot sa inyo. Kaya maliwanag na umaga, maliwanag na tagumpay, karunungan ang inyong malalaman. Na ako po, tumayo dito, isip-isipin nyo,
Ako po ang nagsabi sa pasabi ng ating Panginoon, huwag niyo nang balik-balikan ang kamalian. Luminya na lang po kayo ng isang kalsada. Kapag po maayos ang tinatahak ninyo na buhay, maganda na po mararating niyo. Hindi po pilipit. Diretso po kayo. Kapag po tayo namatay, diretso tayo sa langit. Palakpakan niya. Kaya po, isang magandang paliwanag ng mother pa rin ng Bulacan. Ang babaeng ipinako ng 15 beses since 1985 na gumusgusar until now. Mother pa rin po ng Bulacan na hindi nagbabago. Sa utos ng Diyos. Hanggang ako po'y nakakahakbang. Marami pa po kayong katanungan sa akin. Kaya ako'y nananawagan, please na please lang. Huwag na po kayong magsalita ng hindi maganda. Kahit hindi ko po naririnig dito, huwag po kayong magkasala. Hindi po ako gumagawa ng ako'y makapagbigay ng pagkakasala sa kapwa-tao. Ang nais ko po'y maayos. Isip-isipin niyo po, sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magmahalan. Yun po pasabi ng ating Panginoon. Mag-asawa, magmahalan. Kasi pag nagkaroon kayo ng hiwalay, sino ang tinatamaan? Ang mga anak. Naaapi, kawawa, iniiwanan. At kayo naman, na tinanggap nyo ang pag-aasawa sa isang tao. Pagbutihin nyo paghawak ng maging karapat-dapat kayo sa Diyos. Hindi kaya lang nyo sinasamantala pag ang tao may pinansyal. Good na good. Pag wala ng pera, binibitiwan nyo na. Napakarami po niya na naririto sa akin. Mamagulang, pag wala na pong binatbat, iiwanan na magulang, bahala, ayos garay ka na dyan. Kaya ang ina nangangapa, ang ama nangangapa. Ang asawa naman, hanggang may pera, tira-tira, good. Pag nawalan po ng hanap buhay, bad, iiwanan ka na, dilipat na naman sa iba. Hindi po ba napakasakit yan? Kaya ito po ang hulog sa akin na mensahe ng Diyos sa araw ng Sabado de Gloria. Hindi ko po kaya sabihin ang lahat na ito. Ito po'y dahan-dahan lang na ipinapanaog at pinaparago sa akin. Grade 6 lang po ako. Hala po. Pero pag po nanaog ang mensahe, gaya po ngayon, mananaog ay ganito. Kayo ay narito, ako ay pakinggan. Tunay na paliwanag sa inyong sambayanan. Kaya ang tangi kong banggit, ayusin nyo ang lahat ng bagay. Huwag kayong mang-aapi. Kasi iyan babaliktad sa inyo. Lalo yung hindi marurunong, lulukuhin pa nyo nasaan ang puso nyo. Kayo marurunong. Kaya, isasaad ko rin po dito na, hindi nyo ba alam? Maraming nasa kulungan, nakakulong, na walang kasalanan, na hindi kaya ipagtanggol. Itanong niyo sa akin ba, walang pera. At napakarami naman na gumagawa ng kasalanan ng tao. Mga nagagawa nila pagdusahin ng tao na habang araw nakakulong, walang kasalanan. Kaya po sa araw na ito, hinaharap ko po sa inyo na ang hiwaga ng buhay, kinakailangan kong ayusin natin. Huwag po tayong hahatol na hindi tayo mahatulan. Palakpakan niyo. Kaya narito po muli ang aking gagawin, tutulungan ko po sila. Kaya nga po, sinasabi ko at binabanggit ko sa mga tao na ako'y nakalaan sumabaybay, umayos sila. Ay pinararating ko po rin po ito sa lahat ng tao. Kompleto kayo. Pag kayo'y parang sundalo, pag kayo'y dadayo, dala nyo baril, mapuputukin nyo. Pero huwag kayong dadayo nang wala kayong baril. Wala kayong panlaban. Mga kapatid, Tagalog yan sinabi ko. Kompletohin nyo, dumayo kayo dito at kayo'y sasagutin ko. Maraming pong salamat. Bumabati po ako sa buong kapuluan, lalo-lalo sa hiwaga ng buhay na ating ginagampanan, na ang tangi ko pong masasabi, magsiayos kayo. Ito po, dasal ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo. Amin. Ama naming nasa langit, kami po ay naririto, kami po ay tulungan mo. Hawakan mo na po kami. Ituro mo po ang dapat naming gawin. Huwag mo po kami pababayaang magkamali. Kami po ay nananalangin sa aming kaunlaran. Kawawa naman po kami kung wala kami pakakain sa aming mga pamilya, na wala kaming maitutulong. Kaya kung mamarapatin niyo po, bigyan niyo po kami ng pagkakataon para maayos ang buhay namin. Tulungan niyo na po kami. Huwag niyo po kami pabayaan. At ang nais po namin, maihango namin ang lahat. At ang kagalingan po ng aming karamdaman, ang idinadayo po namin sa lalawigan ng Bulacan.
Maraming pong salamat sa inyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo, dasal ko po ito sa lahat ng taong nilalang. Bye-bye. Palakpa kayo. Ito ka. Anong date ngayon? April 4, 2026. Picture ang